Salamat ta sa biblical prosperity, mga igsoon. Ika-58 na ni. O padayon ta magpatudlo sa Ginoo kabahin ani nga naay mga portion sa Bible nga nagtudlo og prosperity, but it should be biblical. We do not teach prosperity nga ato lang paganahan ang tao. We do not teach prosperity because of the love of God. The love of God gave us salvation. Diba? But the ministry of God gave us wealth. Tungod sa buluhaton, providean ta sa kanang mga gamit aning kalibutan na nga gitawag natog material wealth. Pero tungod siyang gugma giluwas ta. Klaro man na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son to give us money? Is that the reason why Jesus Christ came down? No. He did not came to give us money. He gave us to save us, to give us hope that we could go to heaven when we die. Karon, nabuhat na niya ang misyon. Gisugo na dayon ta. Di ba? Sa diyang naluwas ta, gisugo na dayon ta. Unya, diha sa buluhaton si Ginoo, diha siya nag-promise, I will be with you always, even unto the end of the world. So, kaybaw siya unsay gikinahanglan nato. Kaybaw man siya unsay gitan-aw, gipangita sa mga tao nga mga dili paluwas. They're looking for material things. So therefore, maumay gipangita nila sama sa mga isda sa kadagatan, mga igsoon, nga nangitag pagkaon mo na butangan nila taga og kanang paon. So, kung katong gibutang nimo nga paon, dili tumoy iyang gipangita sa isda, makakuha kag isda, dili. Dili, yun. So, ibutang nimo diha, unsa may gipangita aning isda. O karon, mangutan ako rin nyo, unsa may gipangita sa mga tao kasagaran? Di ba material wealth? Oh. Mauna, gideprive ta sa kanang yawa, nga dili nato na maangkon tungod kay mao may gipangita dito sa atong gipangita. Nga inig kakita nila nato sa atong gipangita, managan sila kay nagtuo sila, kuhaan nato sila. Wala tay paon. Nakita na nila ang taga. Taga ra ila nakitan. Ay ikaw kuno pangisda nya taga ra imong ibutang diha. Oh, itaga mo sa bato. Wa kay isda. Mo nay gibuhat sa mga Kristohanon today. Gidaladala nila ang taga. Walay paon. And that is why makapagman gani sila, di na to makitaan sunod. Talagsa ra kaayo na mga kaigsunan kanang laom na jud kay problema. Nga para nila Ginoo na lang gyud mo isulbad. Pero mas daghan ang mga tao nga para nila ang sulbad bugas. Para nila ang sulbad sudan. Ang ilang problema kaon. Ang ilang problema balay. So mo na mga paon nga ibutang nato sa taga. So karon, tinuod ba ang Ginoo nga ni promise that He will provide all our needs sa pagpangalagad o sa pagkinabuhi aning kalibutan na? Tinuod ba? Tinuod yun na. So kinahanglan tangtangon na nato ato mga worldly practices unya ato nang ihatod atong kaugalingon dito sa panalangin sa Ginoo. Kay kaning ato mga worldly practices mo na siya babag nga dili nato maangkon ang riches nga gipromise sa Ginoo. Ang title sa atong mensahe mga kaigsunan, From Ritual to Riches. From ritual to riches. Daghan kay tag mga rituals kinabuhi, mga worldly practices nga mao nibabag sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga mainsakto. So, sa di pa nato ni padayon, mamarug ta, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you once again, Lord, for this opportunity that we could hear a message that will teach us about biblical prosperity. I pray, dear Lord, that you will help us to focus on the job that you have given to us, which is the Great Commission. And please help us, Lord, not to be diverted with any material things, that our heart may focus on those things and we will forget
the mission that you have given to us. So I pray, Lord, that you will bless us with the right heart and right mind always, that if we could have those earthly riches, we are going to consider it and look at it as a tool and not our life. So please help us, Lord, na may bawaan yun na mo o masabtan yun na mo o amog yung barugan there, Lord, that our life is in your hand. Thank you, Lord, and please use me. Once again, empower me to deliver your message to your people in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. From ritual to riches. Naagani kay mga buhaton sa imong kinabuhi nga nibabag nimo diha sa pagpaduol sa Ginoo aron nga makadungog ka sa mga instructions sa Ginoo nga para makatuman ka unta sa gisugo sa Ginoo. Kung imo nang i-deprive ang imong kaugalingon diha, naadyo kay mga ritual gipuli diha. Di ba? Di man ni ritual mga igsoon nga pasabot na akay mga kuan diha kanang mga kayupan nga imong ialay diha, di na lang kinahanglan nga ritual karon. Di ba? Di ba na mga tao nga ikaw bisag kamo naamoy mga ritual ikabuntag nga unsay imong buhaton dayon. Oh, balik-balik ba? No, labi na sa mga babae daghang kay ritual silang dagway. sa di pa mugawas sa balay daghang kay mga ritual gikan sa buhok ngadto sa tiil. No, kami mga laki, ana, tualya, sabon, shampoo, ana, di una ang sabon, shampoo, tubig, tualya. Muna ginamong kinanglan. After that, wala, napa ba mag-makeup diri? Mga laki, magbutang og ponds, magbutang og foundation. Napa mga laki magbutang foundation? Magduda ta, magduda. O, di ba? Wala na, mga laki, magtrapo ginagnaw. Oh, mga babay. Ngano nga naon Manila? Kaya maguba ito ilang gibutang. Madaot ang foundation. Muna, ang trapo, nila, pero kami mga laki, haplak ditso. Yana pa. Para mawa ang oil. So, wala kayo may ritual. Mga babae, nakasabot mo ani. Sa Kristohanong kinabuhi, natay mga ritual nga gibuhat. Nga mao'y nibabag nato diha sa buluhaton sa Ginoo. And that is why nababagan ang mga promises sa Ginoo that He will provide all our needs. He will provide what we need in serving the Lord. So, mao na nga ang mga Kristohano nagpabilin sa kalisod. Mao nang watan natugyanan sa Ginoo because of our rituals. Daghan kita gipuli sa mga promises sa Ginoo that He will provide. Daghan kita gipuli sa Ginoo sa iyang promise mga igsoon nga kung muuli ka sa imong tithes, kana bubuan ka sa Ginoo sa panalangin, nangawa na tanan. Nga naman, because of our rituals. Nawala na ang giving, di na ta kasabot ang giving, maglagot na ta ang giving. Kaya nga naman, sige ha matagpahatag, sige tagtudlo ang hatag, kay baon naman ta nga kinahanglan ta mahatag. Ang pangutana ni hatag baka. Diba? Ang tao nga naghatag, naguli, basta makadungog og balik, malipay. Pero kaning tao nga nakaibaw na, pero naguli, wala naghatag, pag makadungog og balik, mairita. Oh, kinsa ka sa diya makadungog kag Malakay 3:10. Kinsa ka nga sa diha makadungog kag Luke 6:38. Si kinsa ka anang higayuna. Malipay ba ka? Amen. I love that verse. Makaingon ba ka na? Ha? Nya, mayon ka ang katong mga negative kayo anak, katong katon ba? Mayon siya mao gini mga paborito nga bersikulo sa pastor ba? Mao gini ilang ganahan ba? Oh, mao gini ilang drawing the money. Si drawing the money ka diha. Wa ka kay bawo nga ang para imo mas dako kaysa imo gibuhian. Ato pa diskitahan ang Ginoo sa iyang pamaagi mga igsoon. Mo na di ta kasabot, mo na lihis kay atong utok. Tulo ka butang aning nga mensahe para masabtan nato unsa maning from ritual to riches. Number 1, purity over performance. Sabto ni nato that God will be pleased with purity more than performance. Usahay ang mga Kristohano ng ilang ritual mga igsoon naa sa pagpangalagad kintahay. Unya sa dugay na sig pagpangalagad, wa may panalangin ni abot.
Di ba? Dugay na kayo niya nakita sa mga tao, grabe ha. Faithful kayo ni siya, oh. No? Kanang pirmigyod na sa simbahan, unya digyod maulahi sa simbahan, unya pagkahuman makita nato kanang faithful kaayo, buutan kayo, digyod mangaway, unya inig kahuman sa serbisyo, muluhod gyud diha, unya magilak-hilak, unya kanang faithful kay tanan ba makita nato nga grabe ang iyahang kanang kasibot sa buluhaton sa Ginoo. But in reality, ritual na di ito. Muampo, no? Pero ritual na di ito niya. Murag gihimo lang niya for the sake of nga naa siya kanang huwaton sa Ginoo nga tubag sa iyang mga gipanghagyo. Dili maguna maugod. Ang tinuod nga pagsimba is worshiping the Lord. It doesn't matter tagaan ta o dili. Dili kana mo yung motibo nimo. Sa imong pagampo, dili motibo nimo answered prayer. Ang imong motibo mga kaigsunan nga nakapaduol ka sa Ginoo, nakaistorya ka sa Ginoo. Sama sa nang mga anak nato, muduolag na ipangayoon. Unya, dili gyud kaduol, unya, makig-fellowship lang ba? O istorya lang. No? Makig-jamming lang og istorya ba? Makiglingaw-lingaw as family. Muduol lang kunay pangayoon. Unsa man nga klaseng anak. Di ba? Walay pakialam sa relasyon. So muna daghan kay mga Kristohanon, nagbuhat, pero out of kanang kuan, out of performance. Dili purity, dili tinuod. Ritual ra mga igsuon ang ilang gibuhat. True prosperity begins with purity of heart, not religious performance. Hinumdumi ha, gikanta sa usa ka relihiyon nga daghan kaayo gipambuhat practices nga wa ta kasabot, ato lang gibuhat. Naay mga portion sa usa ka tuig, daghan kayog mga tulumanon, mga igsoon nga kinahanglan nay panahon nga magmatatag kaadlawon kay ato ning buhaton unya wag kita kasabot nga ano. Di ba? Naisugaton o kinsa naisugaton, basta naisugat. No? Unya naay ka na mga fiesta, nya wa ta kasabot para asa gyud na. No. Naay ka nang bendita lukay, nya wa ta kasabot para asa gyud ta. Mo na nga nagsunod-sunod ang gyud ta na, wa ta kibaw ngano. O sabi tawag ana? Ritual. Performance. There is no purity. Wala siya kanang kamatuoran jud nga kanang gibuhat na nimo tungod kay mao nay gisugo sa Ginoo. Religious performance is not accepted by the Lord. In Isaiah chapter 1, 10 to 15. 10 to 15. English Bible. Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom. Give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. No, direct naigi tumbok. Unsa nga klase nga mga tao? Mga tao nga daghan kay ritual sa ilang kinabuhi. Mga tao nga wagyoy portion ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Daghan mga Kristohanon sa simbahan nga naa gihapon ang ilang presensya, ang ilang kasing-kasing ba? Naa sa presensya sa Sodom and Gomorrah. They are trying to do what they want, not what God wants. Naghihapon sila sa Sodom and Gomorrah. Mura magipayon-uyon sa ilahang panahon, sa ilahang schedule. Gipayon-uyon nila ang ilang pagpangalagad sa Ginoo sa ilahang convenience. Dili sumala sa gusto sa Ginoo nga mao ninyo buhaton. Kay ang gipangayo sa Ginoo nato is obedience, wala may lain. Pero kung wala taan ng obedience, ari kita sa atong ritual, sa atong gusto ba nga maoy routine sa atong kinabuhi sa pagpangalagad. So, ang ingon sa Bible, paminawa ang pulong sa Ginoo. Dili ka nang imuhang kasing-kasing mo'y paminawon because your heart is deceitful above all. Dapat maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Verse 11, to what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Saith the Lord, I am full of the burnt offerings of rams and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he-goats. Para asa man na? When there is no reality, para asa man na? When it is only a performance or ritual, para asa man na? Diba? Just to please people,
So, kaning atong pagpangalagad, tarungod yun na to. Kinsa may atong gipahinungdan ani? When we do our service to the Lord, karon sa church age, mga igsoon, when you play the musical instrument, for who? Why? Why did you do it? Di ba? Kay kumpara na sa Ginoo, you are willing to duplicate. And heartily, you are going to do that. Sa imong pag-ani sa church, kinsa man imong kanang gitinguha sa paghimaya? Tao ba o ang Ginoo? Umo na magdepende na ang imong presence, mga igsoon, sa dihang maminaw ka sa mensahe, sa dihang naa ka diri sa simbahan, ang imong kasing-kasing tuag gyud direkta sa Ginoo. Kung ang imong gianhi diri ang Ginoo. So importante kayo ang purpose. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Di ba? Mo na klaro kayo nga gipangutana diri sa Bible, asa man na ang tumong, asa man ang purpose anang inyong gipambuhat. Sacrifices na ko na ilang gibuhat. Di ba no? Daghan kayo sila gipandang ang mga kahayupan, gihatag nila diha sa altar, ingon ana. Pero nakita magud si Ginoo ilang kasing-kasing, wala man ko diha. We cannot deceive the Lord. Sa dihang magkwanta, magwali ta, mag-forward ta, nagampo ta, ang gitanaw si Ginoo, ang imo kasing-kasing nakaibaw na tana sa panahon ni Samuel. Look not on his countenance or on the height of his stature. Kay wa na niya gi-consider. Ang gi-consider sa Ginoo, heart. Ang atong kasing-kasing mga kaigsunan. God look it man, ang man look it on the appearance, but God look it on the heart. So man ang atong klaruhon gyud, ang atong kasing-kasing asa man ni nakatuon mga igsoon. In verse number 12, ingon sa Bible, when ye come to appear before me, who hath required this at your hand to tread my courts? Kaysa may nag-require. Wala. Dahil daghan na itong gipagbuhat, dili man sugo sa Ginoo. Kunya, gi-consider na ito nga nangalagad kintahay ta. Pero di man na may gisugo sa Ginoo gud. Gikapoy ka, pero wadyo ka nituman sa gisugo sa imuha. Di wa ka katuman, wa ka nakapangalagad. Muna dili tanang Kristohan ang gikapoy sa church nangalagad. Di ba? Ang katong mga gipangkapoy nya way kalipay, wala nag-i-accept sa Ginoo ang imong sacrifices. Kay dapat sa dihang nangalagad ka sa Ginoo, suma sa gisugo sa Ginoo, gikapoy ka nga malipayon, gikapoy nga satisfied. Di ba? Gikapoy ka pero makagog yapon ka. Mubalik yapon ka. Pero kaning nagtrabaho ka, nya pagkaman ritual lang mga igsoon, bisag kapoy na ka, di nakaganahan, mapugos kag adto, murag trabaho ba? Kadagan na nabaho nga wa na kalipay sa ilang trabaho. Pero mobalik dili. Balik yapon. Kada uli bagot-bot, puya sa trabaho ano, stricto kay mo supervisor. Kami yung but na lang daghan kay kag istorya. Pagkahuman, pagkaugma, hala, matag sa'yo. Pagkahuman na, dali-dali. Dagan dito, padung sa trabaho. Padung sa iyang supervisor. Tanaw na guna. Ritual. Wala sa kasing-kasing. Daghan kayo, mga membro, ingon ana. Pagsimba, grabe ang pastor, ay, abot sa balay ba? Allah, grabe ang pastor, ay, manuyo, magyon ng kanang wali, o ikaw na po ito yung ano. Pero mo na imuhang gida dito sa imong balay. Pero ikaw man, musimba, gyapon ka. O nga man, ritual. Para nimo ang pagsimba, murag gihapon ng katoliko style ba? Kakilala na dito mo simba, bisag di taganas pari. Nga naman, ritual. Mga igsoon, waka kasabot sa imong gibuhat. Klaro kayong gitudlo sa Bible, mga igsoon, kung sa kinsa may require ani imong gipambuhat. 13. Bring no more vain oblation. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbath, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. O tanawa, nga pista diha, apil na, new moon, Sabbath. Apil na, mga pundok-pundok, mga igsoon sa dili sugo sa Ginoo, dili mo iyang giingon ba? O kasi nag-require ninyo ana.
Verse 14, your new moons and your appointed feast, my soul hated. Allah. Kung hindi kita mamista, tilabot ana. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. Kung anong inyo man ang gihatag, anong inyo man gidada, ang Ginoo kintahay, anang inyong panagpundok, nga dili man maoy gisugo sa Ginoo. Mao na sa simbahan, mga kaigsunan, mag-careful gyud tag pundok-pundok para unsa. Ang simbahan magpundok-pundok, mga kaigsunan, para asa, para unsa man na. Di ba? Unya, nagsigit tag pundok para sa kalingawan, nagsigit tag pundok para ani, pero wag kita nagpundok para mag-disciple. Wag kita nagtuman sa gisugo sa Ginoo nga mananong ka sa pulong sa Ginoo ngadto sa good ground, meaning imo nang gidaro. Imong giatiman. Intentional ang imong pag-adto. Mao na nga sa imong pagka-farmer, sa imong pagka-fisherman, fishers of men, naningkamot ka nga mas epektibo ang mga tools nga imong gigamit para makakuha gyud ka sa gipangita sa Ginoo. Kaya gipapangita ra bas Ginoong isda dito sa dagat, perting ipsuta mga igsoon. Diba? Lingaw kayo kung asa siya. Unya ikaw, wa ka nalingaw kung asa ka, makakuha ka ka? Di ba? Makainganyo ka nga kuyog sa abong simbahan. Nga, malipayon ka dito. Okay naman, sad. Kisagot tayo mo kuyog ni mo nga, ikaw gani, wa ka nalipay. Ikaw gani, di ka excited. Ikaw gani, di ka blessed tanawon. Are you listening? Muna gibugal-bugalan ta si awa mga igsoon, ug ang panalangin sa Ginoo dili kalusot because of our rituals. Daghan kita gibuhat diha ka dili mao gisugo sa Ginoo. Ato na lang tangtangon hinahinay oy. Di ba? Kanang mga new moons diha, kanang appointed feast diha, wala tay labot ana. Verse 15. Ingos Bible, and when ye spread forth your hands, magampo ra ba kita? I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. O kano sa man na makonsider nga atong kamot full of bloods? According to Apostle Paul, kung wala tay soul winning, kung wala tay kanang pag-discipleship, kung wala ta mga kaigsunan ng lakaw, intentional, nga kita manudlo ta, nga atong intention yun, nga makuha na to ng tawhana, madaan na to stilan sa Ginoo. Mga dugo nga naa sa atong kamot, mga igsoon, di yun na matangtang, hanto din di na to sila maingnan. Ang makatangtang raan ng mga dugo, diha nga gi-assign sa Ginoo nato, matag-usan nato nga mga Kristohanon, ang Ginoo ra gyud, mao ray makatangtang ana, when you bring their soul into the Lord. Ha? When you bring their souls to God, diha, matangtang na. Kaya nga naman, mo may gipangayo sa Ginoo, bring me fruit that should remain. Kung nituman lang yun ta, di ta magbutbuot, ang mga ritual na to mga igsoon, nga magsigil na ta, og singgit diha sa pulong sa Ginoo. Unya, piniglingi ni mo, wa man nagsunod ni mo, wa man kay bunga. Nagtuo ka nga, kanang, okay na kayo ka, kaya nagsigil ka diha, wali diha, bisag asa. Okay na kayo ka, wa magkagingnan sige ang gipangayo sige no kilala na kay bunga. Na kay madala nga bunga. Asa naman na naibong na lang ka mga kaigsunan, wa magyud kay answered prayer oy. Wa may gingon sige no. Sa dihang magdupa-dupa na ka. Aron mangayo ka sa imong gipangayo sa Ginoo. Niyon siya, di ko maminaw nimo. I will not hear. Your hands are full of blood. Nga, ikaw, kay baw ka, nga wadyo kay sulwining, wadyo kay bunga, wakay giatimal na kalag. Yung magana-anak kasi mong kamot. Miyo ka, di na lang pastor, anak na lang ko. Samot. Di man ang problema ang pag-isa sa kamot. Ang pag-isa, ang dugo, diha, nga naa sa imong kamot, mo na problema. Mo na sa sayop nato, mga kaigsunan. Sa diha, badlungon ta, ang atong hunungon, kung sa to'y sakto, ang atong ipabilin, ang katong sayop. Di na lang kumubuhat, anak. Kay, di magkakuangayan. Ang pagkadili ni mo angayan, mao'y problema. Ang gibuhat, mao na'y sakto. Di ba? Ngayon, di na lang ko mag-isa-isa sa kamot. Di kinala ka mo isa sa imong kamot sa Ginoo. Kaya na, biblical man na. Nga, muhimaya ka sa Ginoo, mo isa ka sa imong kamot, spiritual hand, or ang imong physical hand, kaya na may uban, mauwa mag-ingon anak, kaya ang ilang ilok, ma-expose man. So,
Pwede ra ana-ana sad. Di ba? So, depende na ninyo. So, dili yun siya ingon niya, iisa yun sa kamot, requirement yun na, iisa yun ang kamot yun. Pero, mga igsoon, ang imong kasing-kasing ba? Makita sa Ginoo ng imong mga kamot nga, madug-anon. So, dili problema ang pag-isa, ang pag-worship, dili problema. Ang problema, kanang na sa imong kamot. The blood of the people assigned to you. Nga dapat imo na silang tudluan. Alright? So, delikado ni. Ritual. No? Kanang, instead, nga kanang, ang imuha is, kanang purity, kanang tinuod, kanang tininuod yun, nga pagpangalagad, ang imong gibuhat, ritual or performance. So, dili na siya maayo. Number 2, practice of justice. So, usay pasabot ani. Di man gyud ta makaingon nga perfect ta, nga di gyud ta badlungon, kanang di ta kasab-ananan ba? No? Can you can you promise niya, di ko masipiyat, pastor, di na ako kinahanglan kasaban? Ha? Maka-assure ba ka na nga, from now on, pastor, mag-careful na gyud ko, sama sa usa ka iring. Uy, lain man lang iring, mag-careful man lang, adi masakpan. Pero mapadayon, mag-careful na sa iya tinguha. No, nga di maayo. Di ba? So, dili gyud ta kapasalig, nga di ta masayop. So, therefore, nagyubadlong. Therefore, nagyukasaba. So, sa dihang muhatag na ang Ginoo sa iyang justice, sa imong mistakes, will you listen? Will you accept sa iyang badlong? Imo bang dawaton ang iyang pagbadlong o imong hunungon ang imong pagpabadlong o imong tumanon ang iyang gibadlong nimo? Can you do that? Mo ni pasabot ani ikaduha. Practice of justice. Prosperity flows from living out God's justice. Caring for the vulnerable is a divine priority. Klaro kayo na, di man ka magpakabana atong mga nanginanglan kung ikaw di ka willing badlungon sa Ginoo. Kay sumusugot sa dili, me first yun ang tao. Me first. Me first. Wala gyud kay kanang portion sa imong kasing-kasing ba nga, this is for the needy. Wala, zero. Tadiha, zero. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, makaangkon taan nga klase nga kasing-kasing. Tungod ra gyud sa grasya sa Ginoo, kay gipakataw tang hakog mga igsoon. Gipakataw tang nga selfish, gipakataw tang nga foolish. Only God can make things right sa atong kinabuhi. And that is why, kung maminaw na gyud ta sa mga badlong sa Ginoo, mga kaigsunan, ug kanang mga badlong sa Ginoo atong tumanon ba, atong ikinabuhi, diha na mo dagaya ang panalangin. Diha na mo dagaya ang prosperity sa imong kinabuhi. Because you know how to use it. Ang imo makita na dayon ang mga vulnerable man. Nahimo naman dayon nimong priority ang mga nanginahanglan. Dili man nga priority nimo ang imong kaugalingon gyapon. Are you listening? Naa na kay portion ba ang imong heart, naa na dako na kayo ang kanabitong punduhanan sa charity sa imong kasing-kasing. According to 16 to 17, the Bible says, wash you, make you clean, put away the evil of your doings, from before mine eyes, cease to do evil. Nganong gipatangtang man sa Ginoo? Nganong gipahinluan man gyud ta sa Ginoo? Tungod kay kaning mga butang nga gipatangtang sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao ni siya ali nga dili kamo care atong mga nanginahanglan. Mao ni siya ali mga kaigsunan nga nakatutok ra ka sa imong kaugalingon. Mao ni siya ang samin nga nigtan-aw nimo sa nanginahanglan, ikaw ra gihapon imo makita. Luoy lagi na sila pero ako di ko luoy. Oh. 'Di ba? So, wakay pakialaman na nila. Oh, saan na nila nganong wa sila naning kamot? O ako naning kamot man ko. Ay imong giangkon nga because of your strength na acquire nimo ang wealth. Pero kung nakadungog ka sa gisulti sa Ginoo, it is because of God's power, God's strength that He allow you to accumulate that blessing in your hands. Makaingon ka mga kaigsunan na agi ni purpose. O di ang purpose ay. Dapat na kay priority. Ang mga nanginlanan. Problema, wa man ka naminaw, ingon na Ginoo wash you.
Ninay ka ng laba, magkupos doon. Di man isa nina. Ang imong kasing-kasing hugasi. Ang imong kinabuhi hugasi. Paglimpyo sa imong kasing-kasing. Put away the evil of your doings. O di ba? Magikan sa imong kasing-kasing, imong decision making. Unya, evil. Nganong evil man? Because dili man na instruction sa Ginoo imong gibuhat. In verse number 17, learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Asa ka gipatanaw sa Ginoo? Vulnerable people. Ha? Naa na ba kay mga lakang nga gihimo para imong ma-reach out ang mga oppressed? Naa na ba kay lakang o preparation nga gihimo para mahukman nimo ang mga fatherless, dili pasabot imo silang i-judge in a wrong way? Fatherless, how can we judge them? So fatherless, homeless. Walay shelter. Walay protection. So may judgment nimo ana. Then be the blessing sa mga fatherless. Naa na ba kay gihimo nga mga lakang ana? Naa na ba kay gihimo nga mga lakang ani mga widow? Ha? So dapat naa na. So asa man na mag-practice? Asa man na magsugod gana nga practice? Paminawa ang badlong sa Ginoo kay gahi jud tago. Kani nga church diha ang direksyon mga igsoon. Gagibadlong ka sige, ayon na lagi sige tutok ka ng imong kaugalingong problema kay di na masulbad nimo. You cannot solve your own problem. Nagtuo lang ka. Tungod kay naa kay trabaho o makakaon ka kada adlaw, well, that is not your problem. Your problem is the vulnerable people, the lost souls. Di ba? Nganong gipatutok man ta sa Ginoo aning vulnerable people. Kay mao ni ang gipoint sa Ginoo, the harvest truly is plenteous. Di ba daghan kay ni sila? Daghan kayo ni sa kalibutan, ready for harvest. Ready. Willing sila, kung kinsa ang utabang nila, willing sila maminaw. That is why uban nila, ni Koy's Bukid, nahimong rebuilde. Kay para nila mo'y nakatabang nila. They don't care kung unsa itudlo nila. Ang ilang gi-care, mga igsoon, ni care. Kanatawanan ni care na namo. So, makasalig ni nila. Isalig na mo among kinabuhi nila, kay sila mo'y ni care na mo. So, gisugot na si Ginoo, go. Giinan ta si Ginoo, asa ang mas daghan. Di ba? Kung anong nakikpariha man ta nila. Pag-ingon si Ginoo nga, look on the field. No? Grabe, daghan kay harbisonon. Pagtanaw nimo, mga pobre man eh. Tuwa ka, niipon hinong kanila. Nagpaabot sa ayuda. Naunsa ka, oy. Ang gusto sa Ginoo adtuon nimo para imong i-rescue, adtuon nimo, himuon nimo priority. O karon, kung sila ang imong gihimong priority mga kaigsunan, nakita nimo ang giya sa Ginoo, nakita nimo ang panalangin sa Ginoo nga gilatag karon sa imong atubangan. Nga mahimo kang angayan, mahimo kang capable, mahimo kang kanabitong adunahan nga moadto dito aron mahimo nimo silang priority. Kaya lisod magkayo na nga, imposible kayo mga igsonoy nga, kuhaan nimong pagkaon nimong anak, kaya ipakaon nimo sa uban. You cannot do that. Di ba? Di lang nimo mabuhat, kung diha gibutang sa yawa ang mga Kristiyanon. Wala dito mo sugot mga igsoon. Gibadlong ta si Ginoo, gigiyahan ta, let's practice sa iyang justice. Mo man justice niya. Nato. Gibadlong ta, maminaw ta. Kay sa sige na tong kanabitong salikway
sa tudlo sa Ginoo, unsa may nahitabo sa imong kinabuhi? Ha? Libre na ba ka nga mga lagad? Libre na ba ka nga i-priority nimo katong mga nanginhanglan? O ikaw apil ka anang nanginhanglan? Di ba? Asa man na magsugod? Mindset, mga igsoon. Kay bawta nga ang panginhanglan di gyud na mahunong. Kay bawta nga ang atong need di gyud na mahunong, pirmi gyud ta na i-need. Pero tungod kay gi-change nimo imong mindset, ang Ginoo mo'y bahala sa akong need. I need to prioritize the vulnerable people. Kaya dito ko gisugo sa Ginoo, diha na mo flow ang kanang prosperity. Nga naman, sakto ang imong priority. Pero kung sayop imong priority, puggan sa Ginoo ang prosperity. Kita nagsalig ta sa biblical prosperity, sundo na to biblically, mga igsoon. Number 3 and last, promise through obedience. Importante ang obedience para mutunga ang promise sa Ginoo. God offers cleansing and abundance. Obedience unlocks the blessings of the land. Praise the Lord. Tungod sa imong pagtuman, ma-unlock. Tanawa, naanata sa resources. Wa man na-unlock. Ngano kang wa na-unlock? Tungod kay dili ang resources, mga igsoon. It is your obedience. Ang resources, you are just putting yourself in the right place. Nga pwede ka bubuan sa Ginoo, panalangin ba? But it doesn't mean na anak ka diha, unya, wala ka ni obey sa iyang gisugo ni mo diha, o di, diyo ka bubuan. Dili gani tanang nag-give, dili gani tanang nag-return sa tithes, bubuan sa Ginoo panalangin. Kaya naman, gibuhat to nila, ritual gihapon. Dili out of obedience. Kaya kaning out of obedience manggod, dapat nalipay ang imong gitumanan sa sugo. Kaya nakita niya, sakto yun niya kasi-kasing. Pero out of obligation. Ritual gyapon na. Performance rana siya mga kaigsunan. In verse number 18 to 20. Tanawa, makita na to sa katapusan sa verse 20, kung di ka mutuman. Pero ari na to, unahon na to ang 18 ug 19. Ingos Bible, 18 ug 19. Come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So nganong gipakuan man sa Ginoo nato, gipakita man sa Ginoo nato, gipasabot man gyud sa Ginoo nato, nga once kita sinner ta gilimpyuhan nata. Ngano man, kay katong sala again, mo toy ali nga ang Ginoo dili paminaw nimo. Ang sala mo'y babag nga ang blessing dili ka flow. So niyo na Ginoo, tanawa. Learn, come now, let us reason together. Ingon diri. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. No? Tanawa. Gusto ka nga maingon ani. So then, you are qualified for the prosperity that God promised. Pero kung dili ka, kanang willing ani mga kaigsunan, nga malimpyo ka, mahimo kang worthy for His blessing, ayaw na lang. Oh, are you willing? Inayaw eh. Are you willing? Okay, let's go to verse 19. In verse number 19, God's Bible, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. It will happen. If ye are willing to be cleansed, if you are willing to be purified by the blood of God, of Jesus, then you will enjoy the fruit of the land. Praise God. Unsa man ang pinaka-desirable gyud na fruit diha sa land nga gipangayo sa Ginoo? Soul. Souls of men. Mga kaigsunan. So intriguhan ka sa Ginoo, and the more God entrusted you souls, the more blessing will flow. Manaog ang panalangin, you will enjoy
the fruit of the land. Unsa may fruit of the land? Resources. Unsa may fruit of the land, mga igsoon? Material blessings. Diri ra man na. That is the fruit of the land. Pero ang pangayo sa Ginoo nimo, katong fruit nga spiritual, mao to gipangayo sa Ginoo nimo. Unya ma-enjoy dayon nimo ang earthly material things. Kay baw magka para asa. Sabton na ginato ang bersikulo, mga kaigsonan. But ingon sa verse number 20, but if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Sayang. So, sa may atong tumanon ani? 19 or 20? Will you be willing and obedient? Or you will do it out of necessity or grudgingly? Kaya may laing reason, mga kaigsunan, nga gipush mo na ko sa usa ka lugar nga mahigmata ka, daghanang kalag, oy. Grabiha sa opportunity, oy. Mo man ay reason nga nung gipush mo na ko anang mga lugar, mga kaigsunan. Para ipakita sa imuha nga dili ka angay maghago sa pagpangita, kay iintrigo ra na sa Ginoo nimo. Ang imo is put yourself into a place that you can do the job that God gave you. Na dili kay i-isolate nimo anang ginatawag og job. Di ba? Prisuhan man na. Bisan ang kalibutan nagtawag ana, mga igsoon kanang job, prisuhan na. Di ba? Di nakaganahan nga mo duty, lagot na kay kasi mo trabaho, pero wa kay mahimo, balik gyapon ka. O siyempre sabot ana. Piniriso ka. Di ba? Ang naka-diferensya lang, wala kay silda, wala kay pusas, libre ka mo uli, pero og sa kuan pa, sa tinuod pa nga mga piniriso nga gitugutan nga mo uli, naa kay kanang kuan diha, kanang locator diha sa imong tiil. Unsa may locator nimo? ID. Di ba? Bisag asa ka, may bawaan ka tungod sa imong ID, sa kuan di ka nagtrabaho do. May bawaan ka. Nga lipay pa kay ka ng ID nimo. Mao na timailhan nga piniriso ka. Dapat libre ka. Di ba? Ang naa sa imong wallet, calling card. Yan naman uso calling card uban ron. Libre ka. Libre ka mulakaw. Libre ka manabang. Libre ka tanan. Di ba? But the promise of God, always remember, it will come through obedience. But if refuse, ano was Bible ay? Willing and obedience. Kani, refuse and rebel. Kaya mo na, when you refuse, you rebel. If you're willing, you obey. So, asa man mo na? Kamu mo yung pili, na. Di ba? So, your pastor is leading you how to be an effective witness. Will you be willing and obedient, or you will rebel? You will refuse and rebel. It's all up to you. It's all up to you. Okay? So whatever answer you have in your heart, you can kneel down before the Lord and pray. Every head bow, every eye close. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you for giving us another insight to understand, Lord, unsay imo gikapungtan sa kinabuhi namo. Di jud ka ganahan aning walay tumong namong gipangbuhat sa kinabuhi. Wala kay gugma sa mga butang, Lord, nga dili gikan nimo. Mga butang nga gibuhat namo nga dili ikaw ang nagsugo.
Tuguti Lord nga ang among pagpangalagad nimo dili mahug nga ritual or performance. Apan tuguti Lord nga kaning among pagpangalagad nimo is out of obedience with a willing heart. Dili problema ang mga material things kay imo ra mang i-add sa among kinabuhi. But please help us Lord God to realize what is right and what is wrong. And please allow us, O Lord, to free ourselves so that we could serve you properly and willingly. Help us, Lord God, not to listen to this world nga ang tinguha na gyud prisuhon mi sa ilang gusto ug dili nami makapangalagad sa imo. Please help us, Lord, to prevent them from entering into our lives and continue to bless us, dear Father, with a kind of resources that will free us from being imprisoned by others. Help us, Lord, na kung matawag man mi nga piniriso mi nimo sa imong kabubuton. Kay ikaw lamang ang angayan nga mogamit namo, Lord. And thank you so much for this invitation tonight. May you please bless your people to kneel down before you to thank you, Lord, for the opportunity given to us, which is the ministry of the gospel. Salamat kay Lord, and all the glory and honor we give it back to you in Jesus' name. Amen. Amen.